ng lahat kasi na tuwing bawat taon kami ni nanay ininstructionan kami ng Lord kahit nung umpisa pa lang talaga nang nag-uumpisa pa lang kami na merong something kapag Pasko o New Year na hindi namin maintindihan noon. Pero ang alam namin, kailangan lang namin talaga purihin si Lord hanggang sa nag-reveal si Lord na yung pala kapag Pasko at New Year, yung week na yan, pag dumating yung isang linggo na yan, is high, hanggang sa nireveal niya na high witchcraft days. Kasi ang totoo, ang mataas talaga, paganism. And yung celebratory na, dahil ang 25, diyan lahat pinanganak lahat ng mga matitinding gods, including yung mga sa feng shui. Sama-sama na yan lahat. Dahil nandyan lumalabas lahat ng matitinding curses. Galing sa tao, galing din sa witchcraft, galing din sa kadiliman. Ngayon, yan yung time na yan yung time na kung saan si Lord sa heaven, habang celebratory yung mga tao, si Lord nagwa-warfare, nagwawasiwas. Kaya, ibig sabihin, opposite yung ginagawa ng Lord. Kasi, hindi talaga totally nalilift up yung pangalan niya eh. Alam mo yun, ang Diyos ay banal. Hindi pwedeng mahaluan ng kahit ano ang kanyang kabanalan. Kaya, kahit sabihin mong merong magandang intensyon, natataas kasi si Jesus naman yung pinanganak. Pero, nahaluan ng witchcraft and deception. Kasi, yung tunay na dapat na itinataas, na dapat inaalala, is yung araw ng kanyang kamatayan at resurrection. Kaya nga, do this in remembrance of me. Yung communion, yung kanyang binuwis sa atin. Ngayon, laging nagbibigay ng direktiba ang Lord kapag December end. Kapag nagwa-warfare ng doon niya binibigay yung para next year na mga instructions at saka yung mga warnings for next year. At kung tatandaan nyo, yung huling December din na binigay sa akin ng Lord, yung nireveal niya na something will happen in December. Pakimute lang po kung sino po yung medyo maingay. Thank you kung sino man. Pakimute lang. Yung September pala nung nagkumakalat na yung COVID sa China. And then December na pala yung kakalat na siya sa buong mundo, na nakapapasok na sa mga tapos yung hindi ko alam kasi binibigyan tayo ng in part lang kung ano yung pwedeng mangyari. Alam ko na may mangyayari ng December na malaki sa buong mundo pero hindi ko alam kung ano yon. Pero ang importante doon, merong revelation na bumabagsak sa atin. And ngayon, kanina, kasi imposibleng walang ibibigay si Lord, pero nakaabang lang ako. Pero binigay niya sa dream ko ano yung kalalagayan. Ang nakita ko talaga super dilim. Super dilim ng paligid. Tapos, alam mo yung may part sa revelation na parang yung mga tao nagtatago na sa caves. Kasi ang mga umaatake sa labas, nakatalukbong talaga sila lahat. Na parang lumilipad na mga nakatalukbong. At yung mga tao, ako daw, nag-aano ko ng mga survivors, nag-aano kami sa lahat ng, alam mo yun, parang ang tinatakbuhan ko, parang minahan na something na parang, halo-halo na yung mga taong nakasalumuha ko eh. Merong soldado, may ordinaryong tao, na parang nililigtas ko sila. Tapos, yung kalaban talaga, may kalaban na visible at invisible. Biglang, sa sobrang dilim, hindi mo makita talaga yung kaaway. Pero ako, nasisense ko sila sa dilim. There was, literal sa dream ko na-feel ko talaga yung, alam niyo yung sa dream ko, na-feel ko yung texture ng humahabol sa akin. Ang humahabol sa akin, na-feel ko na nasa likod ko na siya eh. Mabalahibo. Tapos, nahawakan ko yung bunganga niya. Yung sasakmalin na ako, pero meron daw akong lakas na Judel, na
na parang may supernatural strength ako eh. Kasi ang nagawa kong hawakan yung panga niya, napigilan ko kung sasakmalin man niya ako. Tapos winasiwas ko siya. And I discern na yun yung roaring lion seeking whom he may devour. I felt him attacking me. In my dream, na-feel ko yung texture ng balahibo. Parang totoo. I mean, yung nakapako siya eh. As in, yung makapal yung balahibo niya. Alam ko yung lion yon. Pero ibang klase eh. Kasi ang kulay rin niya. Kasi sumasabay siya sa kulay ng dilim. So madilim din siya. Sabihin yung kulay niya is not the golden brown. Kundi kulay itim din na leon. And then, I also have celebrities with me. Sorry, pero nakita ko talaga yung SB19 kasama ko. Pero sila din, nadidiscern din nila yung laban. Actually, nagliligtas din sila ng tao kagaya ko. Tapos marami daw natatrap. Tapos tinatanggal namin yung iba sa trap. Kasi pati yung mga lupa. Kasi yung mga nakatalukbong, hindi mo makikita kung saan sila nagsa-strike eh. Binobomba nila yung mga tao. Yung bomba nila parang sakto sa isang tao. Ibig sabihin, pwedeng pag tinamaan ka ng bomba, maglalaho ka. Ganun katindi yung pinapalabas nilang mga airstrike. Kumbaga sa binobomba yung Israel, this time yung mga nakatalukbong na yun, binobomba nila yung mga tao. Tapos pag natamaan yung tao, naglalaho na lang ng parang bula yung tao. So talagang yung mga tao, takot na takot daw. So, marami talaga yung nagsisipagtago. Tapos yung mga tao, habang tumitira sila ng mga parang missiles na yun na hindi ko maintindihan is na ano rin, na parang yung invisible din yung mga panira nila. Kasi spiritual realm yun eh, no? So, anything is possible. So, yung mga lupa din nagkakaroon ng crack. So, yung mga tao na nasa ilalim ng lupa na nagtatago, natatabunan dahil parang nagkakaroon din ng parang landslide sa ilalim ng lupa. So, yun. Tapos may mga tao natatrap. Tapos biglang may darating na tubig. Alam mo yun, imagine mo yung dahil, yung parang nasa ilalim ka ng minahan, tapos napupuno na ng tubig yung lugar. Parang ganun yung senaryo. Tapos, ang ginagawa ko lang daw doon, is magligtas ng mga tao. Tumatakbo ko, pero hindi ako natatakot. Kung hindi, naghahanap ako ng tao pa na maliligtas. Pero sobrang dilim na raw talaga. Tapos, may kita mo sa parang uwang-uwang, yung nilalakaran namin, may uwang na masisilip mo yung labas. Nakita ko talaga yung mga nakatalukbong. Para silang parang tela na lang eh. Parang talagang spirit talaga, hindi mo talaga nakikita yung nasa loob. So, yun yung nakita ko na parang puro kaguluhan na talaga dahil kumbaga parang naghahasik sila ng lagim na hindi aware yung mga tao. May mga taong na-aware, yung mga naapektuhan na, doon lang sila na kailangan nilang magtago. Pero parang yung iba, parang hindi ko na nakita pero ang nadidison ko na kahit sa kabila ng kadiliman, busy lahat ng tao. Pero yung nakaka-aware na sa surrounding, sila na yung mga nagtatago. Kaya lang, pinupuntirya sila dahil na-recognize nila na merong ganung yung mga nakatalukbong. Pag once na-recognize mo sila, umaatake sila. Tapos yung inaatake nila yung mga nagtatago na. Kasi hindi nila atakihin yung nasa kadiliman kasi kanila na yun eh. Nagigets nyo ba ako? So, ganun katindi yung dream ko, no, kaya, bago ako magka-dream ngayon, nasabi ko na kay Judel kahapon na high time ng witchcraft at saka ngayon paganism na kailangan, sabi ko nga kay Judel, sabi ko nga sa inyo, hindi na natin kailangan magsabihan pa kasi ang fasting is a lifestyle. And kailangan, alam niyo yan palagi, na tuwing December, gumigera ang Diyos. So, lagi tayong handa kasi gusto na ng Lord yung as a soldier, pag narinig mo na yung red alert na signal, naghahanda ka niyan. Laging prepared ang sundalo. Anytime na pwede kang isabak sa gera, magigera ka. So, ngayong worship natin, is focus talaga tayo to concentrate on lifting up talaga the name of the Lord. Kasi, ang nakita ni Chuck Pierce doon sa libro ng Worship Warfare Intercession,
every time na nag-worship tayo, na tinataas natin talaga ng totoo yung pangalan ng Panginoon, nagliliwanag daw talaga yung mga Christian. We're able to fight alongside with the Lord. And the Lord can release scrolls. Whenever we lift up the name of the Lord is releasing scrolls. Mute mo na, Ate Marnie. Mute mo na. So, the Lord is releasing revelations and scrolls and declarations, warfare declarations. So, yung halaga ng ating pagtitipon ngayon is wag niyong mamaliitin. We should have Mute mo tayo. we should have high expectation na may victory tayo, pero kailangan talagang andahin mga puso natin sa paglapit sa Panginoon na makapag-repent talaga tayo, makapaglinis. Kasi kaya tayo inuunang repentance, kailangan mataas muna natin yung pangalan ng Lord, and then pag umakyat tayo sa Zion, sa spiritual dwelling ng Panginoon, which is nandito na tayo, nagpe-prepare na tayo, makakalaban tayo kasama niya pababa naman. Ayun, yun lang naman yung dream ko, Jodel. So, very lang talaga, nakakagulat na nag-dream ako ngayon bago tayo mag-umpisa. Kanina yung God, yung grace niya, na habang kasi sila, yung mga bata, gusto nilang, yung dalawang bata ko dito na maliliit, nagpaalam lalabas sila. Ako kahit ayoko sana, kasi Sabad, maglalaro sila badminton, Tita Risa. So lumabas kanina, sabi ko, sige may time pa 2 hours, sabi ko, Ate Nancy, Tita Jen, Ate Marlene, lumabas sila ng 2 hours, 12 hanggang alas 2. Sabi ko, babalik alas 2, mag-start tayo sa communion, dapat nandito kayo. So bumalik. Tapos while we are kasi ngayon lang din si Ate Sam free, na parang kahit pa paano hindi siya nagmamadali sa communion dahil natapos niya na yata yung kanyang research na final na ipapasa. So, andito sila lahat sa table. Habang nag-repent, hindi sila masyadong attentive. So, maya-maya ako senyas na. Tapos, nagagawa. So, maya-maya may senyas. Habang hindi masyadong attentive. At nakuha pa nung yan kung mag-drawing na anong tawag niya dito. Ayan o. May mga drawing pa siya sa lamesa habang nagre-repent tayo, no? Bakit ko sinishare? Kasi hindi ko alam, wala akong malay. Seconds lang. Nagtatrabaho yung anak ko nagtatrabaho yung Panginoon sa mata ng anak ko. Seconds lang. Tapos maya-maya, sabi ko, ano yan? Sabi niya, nagdududin ako. Yung drawing na doodle. Ayoko minsan kasi ang pangit ng mga karakter, nagdududel lang. So hindi ko siya sinita, maya-maya may inabot siya sa akin. Akala ko, ang tawag ni ate dito. Ate, ano tawag mo dito? Sinulat niya? Formula? Akala namin, formula. Ano yan? Mukha bang formula? Mukha lapit mo pa nga, lapit mo. Ayan o. May ganyan o, tingnan mo. Parang formula, di ba? Oo. Equals. So, ito yung kwento ng papel na yan. Nalala niyo, sinabi ko, one time nag-dream ako kay Lord. Si nanay, sumusunod. Sa dream ko kasi, pag may mission, madilim yung area, tapos biglang susulpot na lang sila. So, si nanay sumulpot sa akin. Wala na si nanay dito sa planet Earth noon. Sino pa? Tapos, sumulpot. Pagkatapos nun, sabi niya sa akin, anak, may pupuntahan tayo. Ang mission namin doon sa dream ko, pupunta kami sa mga bahay-bahay natin dito sa loob ng fellowship para ipag-pray. At nagawa namin yun nang wala pang 1 minuto. Dahil lang sa presence ng God. Kasi doon ko na-experience na sobrang bilis pala talaga ng presence ng God. Kaya pala ang tao pag namatay, o kaya na bedridden, di ba? Sasabihin natin, ilang buwan na siyang nakahilata. Pero sa kanya, it's just like isang oras lang. O kaya 24 hours lang siya doon.
napakabilis pala ng sa Panginoon, ng oras talaga sa Diyos. Kaya parang kung bigla kang mawawala dito sa earth, manghihinayang ka. Kung maisip mo na ang dami mo hindi nagawa. Chucho, maingay. Pwedeng advertise muna ha. Saglit lang. Mga 2 minutes lang. Ate, ikaw muna. Advertise. Okay. Pinag-uusapan namin ng isang araw ng Kuya Ian nyo na kung gaano ka-misteryoso yung pagliligtas ng Panginoon na kahit last minute yung tao hindi talaga siya Christian pero may pag-asa siya na maligtas. Paano yon? Ito yung trabaho ng Holy Spirit. For example, yung tao na hindi talaga nag-attend ng church, tapos wala talaga siyang relationship kay Lord. Pero ang ginagawa ng Holy Spirit, ganito yung ginagawa niya. I-remind niya yung tao ng mga pangyayari sa buhay niya na may kinalaman ng Diyos. For example, nasa bus siya, nakakinig siya nung nag-preach, pero hindi niya pinansin yon. Or, may nagbigay sa kanya ng gospel track. Kinuha niya, tinignan niya lang, pero binasa niya lang yung intro, nakilagay lang doon na verse ay, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Pero hindi niya dinibdib yun. Another spiritual lang. Parang pinalampas niya lang yun. Pero hindi niya talaga tinanggap si Lord Tapos nun, nung mamamatay na siya, biglang papaalala lahat ng Holy Spirit yung mga ganong encounter. Okay? Ngayon, yung encounter na yon, doon mangungusap ang Holy Spirit sa tao na yon na kasi pag ang tao mamamatay na, a part of, parang half of his body is nasisense niya na yung spiritual realm. Parang kalahati yung paa niya nasa hukay na, pero yung kalahati ng katawan niya nasa earth pa. So nagmi-mix na yung spiritual and physical dimension kapag ang tao namamatay. Kaya nga 'di ba, karamihan ng manifestation ng mga namamatay na, it's either nagsasalita sila na may nakikita sila, may tinuturo sila, it's either nakikita nila demonyo or anghel ng Panginoon. Yung iba, nakakatakot yung mga testimony ng mga doktor kasi meron akong compilation ng book na isang Christian doctor na kinumpile niya yung mga nakikita niyang mga itsura ng mga namamatay sa ospital. Merong namamatay na takot na kasi nakikita niya may demonyong sumusundo sa kanya. Meron naman isa na parang ang maaliwalas ng mukha kasi nagsasabi siya na andito na yung angels ng Lord, sinusundo na ako. So makikita nyo na kahit yung tao na yon walang kaya yung ibang tao sinasabi nila napaka-unfair daw ng Lord kasi yung iba hindi naghirap pero napupunta sa heaven. I mean, wala nga silang salvation. Parang na-enjoy nila yung kasamaan. May nagtanim. Kasi kumbaga, kaya lang, ang ginagawa kasi ng Lord, tandaan nyo ang general will ng Father. What is the general will of the Father? To seek Salvation. and save the lost. So, lahat ng paraan, even in mysterious ways, gagamitin ng Diyos para maligtas lang yung tao na yon. Kahit siya pa yung pinaka-sinner of all. Kahit matindi pa yung kasalanan niya, kahit tinatanggihan niya na yung Diyos, pero He will keep in remembrance. Pero gagawin ng tao ng mga pamamaraan. Minsan nga, halimbawa, mahilig kami niya ni nanay na pag sa jeep, nasa jeep kami, makikita namin may mga verse kaming nababasa along the biyahe. Isipin namin na pangungusap ni Lord yon. O Nayo, parang 5 beses na nating nakita yung you are the key. Parang tinuturo sa amin yon. Nay, ano ibig sabihin yan? Parang 5 beses na natin nakikita you are the key, tayo rin yung susi. So yun, nagre-rema word sa amin yon. O kaya yung mga verses doon na na nakikita mo sa ilalim ng jeep sa may malapit sa pagpasok sa pag-akit sa jeep sa hagdan. So alam mo yon, makikita mo talaga na yan, please don't distract. Na gumagamit ang Panginoon in mysterious ways na
na kahit tinalikuran ng tao ang Diyos at hindi niya tinanggap si Kristo, anong biblical na reference natin para sabihin yung hindi ko to invento? Number one biblical reference is tingnan nyo na lang yung magnanakaw na katabi ni Kristo sa krus. Amen. There was no requirement of him to go to heaven. Actually, nagsabi lang siya ng Panginoon, isama mo ko sa paraiso. At anong sagot ng Lord? Ngayon din. Wala siya. Isasama kita. Ngayon din, ha? Ibig sabihin, immediately. Walang kaabog-abog. Actually, ito yun eh. Kasi yung sinabi niyang Panginoon, isama mo ko, it summarizes lahat. Na kahit, alam mo yun, hindi niya dineclare ng verbal na nagre-repent siya. But the mere fact that he accepted who Christ is, parang in summarization na ng lahat ng desisyon niya sa buhay sa isang sentence lang. Lahat yun. Humility, repentance, in all in one. Kasi alam mo yon, it takes a lot of guts to believe in Jesus during that time. Biruin mo, pinako na siya, pinahiya siya. Sa totoo lang, wala siyang may pagmamalaki talaga dahil hindi niya na-display yung power niya at the end of his life eh. Hindi niya na-save yung sarili niya eh. He was showing a lot of miracles pero at the end of his life, he was not able to show that power. Kasi ibang power yung pinapakita ng Lord. At yung sa mata ng mga common people, he's powerless. Okay? He's powerless. So, the mere fact na naniniwala pa rin sa kanya yung magnanakaw. So, ganun din sa mga taong unsaved. When they are at the end of their life, when they are at the hospital or kung saan man sila abutan, ang Holy Spirit, ibabalik sa kanila yung memorya nila na, oy, there was a time that you were able to hear the word. There was a time na mayroong nag-share sa'yo. There was a time that you rejected God. But now that you are at the end of your life, i-reject mo pa ba ang Lord? At din yung time na nagde-decide yung tao na yon na maligtas. Kaya marami sa heaven, yung marami din yung mga, kaya na-design yung garden, yung first level ng heaven na garden. Dahil maraming levels ang heaven eh. Kasi wala silang mansion. Ito ang sasabi. So wala silang mansion, doon sila actually napupunta sa sabi ng garden na yon. Ito sabi ng magnanakaw, Lord, remember me when you come into your kingdom. Kingdom, sabi ng sabi ng magnanakaw. Sabi ni Lord Jesus said to him, surely I say to you today, you will be with me in paradise. So, ibig sabihin, nangangarap itong magnanakaw sa kingdom, pero ang gusto ni Lord sa paradise. Pero hindi na na-mention dyan I kung... don't know, paradise part of the kingdom, di ba? Kaya nga, kingdom pa rin yun. Levels, kasi maraming levels kasi yan. So, Kasi nasa paradise ano yung lang punto siya eh. dito? Ibig sabihin, how much more kung naipanalangin talaga yung any person, yung tao. I mean, gagalaw talaga ang banal na spirito. Kasi, Unless the kasi Holy Spirit- whether may mag-pray sa kanila o wala, gumagalaw ang Holy Spirit eh. Kasi Kaya trabaho lang niya yan. Ano dun, sudden death, oxygen. Ngayon, yung pagdating naman sa mga sudden death, Patay kang bata ka. hindi, kasi yung mga yon is Sudden na-warningan death talaga. na. For example, na-warningan na. Hindi pa rin talaga sila sumunod. Kasi di ba, Judel, naalala mo yung testimony mo na meron kang kabataan na sineran, Yun na tapos si Josh. tapos namatay siya, di ba? Tapos nakita mo siya na pupunta siya sa hell, pero tumanggap siya. Di ba? Kasi, pinakitaan na siya ng salvation, na alam niya yung katotohanan, pero nireject niya. Reject ba niya? Hindi siya nagkaroon ng... Hindi niya workout. Hindi. Rejection is also not having a prayer life. Alam mo yon, yung wala kang prayer life, parang indirectly Yung rejecting. sinasabi mo na lang, formality lang, pero Oo. hindi gustong gawin. Oo. So, kaya dito, For formality. Pero wala siyang gustong baguhin doon sa life. Ano yun? Nasa Titus, sabi ni Titus. They claim to know God, but their action, they deny Him. Nasa Titus yun lang. So, yun lang yung... Go ahead. Kaya alam mo, wait lang, last na lang. Yung mga namamatay na loved ones natin, alam mo ba na mahalaga na nabubulungan sila? Yung nasyasyaran sila bago sila mamatay. Halimbawa, pag na-comatose, actually, chance nila yun eh. Yung pag nako-comatose, pag nasyaran mo, naririnig nila yan. Posibleng hindi, naririnig nila yan. Doon sila nakakatanggap. Kaya naniniwala ako na yung daddy ni Ian, na save yun eh. Kasi, Hindi, actually, nung comatose si Daddy,
Pinaalala ako sa loob ng ano ng tawag doon, I intensive care I ano Intensive care. ICU. Pinaalala ako sa loob ng ICU na kausapin siya. Nakakumato siya. Talagang ano, yung parang ano na, yung heartline na lang ano, heartbeat na lang ang chance niya. Binubulungan ko sa tenga. Daddy, call upon the name of the Lord. Repent and be saved. I don't know what's going on in the spiritual realm, ah. Oo. Sige. Kaya ang focus din natin bago matapos yung taon is talagang to really ask for the Lord na kasi maraming tao ang gustong i-save ng Lord pero kailangan idirekta tayo ng Lord sa mga tao na yon. Sige. At ipapanalangin natin yung kalooban ng Lord kung tayo talaga hihingi ng assignment sa Lord na. Kasi alam mo yon, hindi tayo pwedeng maging idle. Lahat ng possible na pwede natin ipag-pray, isasama natin lahat ng napapanood nyo, napapakinggan nyo, nakakasalubong nyo, kapitbahay nyo, lahat yan. Tapos, kamag-anak nyo, especially nowadays, no? Ngayon, last na lang, meron lang ako important announcement. Pagdating sa itong week na to, wag niyong makakalimot na always pray. Dahil nga heightened yung alam mo na. Ngayon, every day, if we will not cancel negative words and curses, mahirap pag walang watchman. Kaya nga may watchman sabi sa Ezekiel. Kapag walang nagpe-pray, hindi ang mga curses nakalutang 'yan. Okay? Empowered ng kaaway 'yan. So importante na may sumasalo, mayroong sumasangga palagi. Plus sa darating na New Year, taon-taon ginagawa namin to ni Nanay na kailangan, ano ba 'yun, Han? Kailangan, sandali nga, last na to, instruction lang. Kailangan lahat tayo nakatutok talaga sa worship. Kasi alam nyo ba na pag nagpapaputok ng paputok, paraan ng mga Chinese yan para papasukin daw yung spirit ng blessing. Pero totoo, demons ang pinapapasok niyan. Kaya kung hindi tayo mag-warfare, yung putukan na yan na na-enjoy ng mga tao is actually invitation for open door for Satan to our country. Kaya hindi tayo papayag. Na magkaroon ng empowerment. Kaya I encourage everyone na okay, nandun tayo sa mga families natin, pero you have to do your part. Na kailangan nag-worship ka. Nag-worship tayo sa panahon na kung kailan nagme-merrymaking yung mga tao. We do the opposite. Kasi pinakita na sa akin ng Lord nung last year nung ginawa ko yon nung January, nung salubong nung January. Alam niyo, pinakita sa akin ng Lord, nire-remind ko lang kayo. Bumalik ako, nag-time travel ako sa panahon ni yung prostitute, si Mary Magdalene. Pinakita niya sa akin yung senaryo na binubuhusan ni Mary Magdalene ng oil yung paa ni Lord, ng precious oil. Sabi ng Lord, yun daw yung gusto niyang klase ng worship. Yung ganong klase ng worship daw is nangyayari, yung sinasacrifice mo, yung dapat nasa family ka, dapat nasa enjoyment ka, you're worshiping Him in the time of merrymaking of the world. It's like going into the ark while the world is rejoicing and merrymaking and marrying. It's like going inside the Noah's ark. Yun daw yun. So yun lang, Jodel. Go na. Pali ka na. Glory to God. Glory to God. Oh, amen. Every year since 2010 na nag-umpisa 2010, parang 2010 kasi ate nung nag-umpisa tayo ng communion kung hindi ako nagkakamali. O eto 2010. So every 2010, simula ng 2010 hanggang ngayon, hindi pa nata kundi pinipilit ko na mag-gather ko yung pamilya ko sa kapag ng alas 12, ginagather ko yung family ko to have communion with God. Yun ang ginagawa ko bukod sa spiritual warfare, no? Glory to God. So ito yung aking ang formula ni Ate Yen. So, ito yung testimony dyan. Habang nag-uumpisa sa habang nag-uumpisa sa
sa repentance, nagtatrabaho na yung Lord kay Yen sa mga mata ni Yen. Unang nakita ni Yen, sabi niya, sabi ko, anak, ipaliwanag ko. Yan kasi ko naman yan maintindihan. Ulitin ko, si Yen, yung mata ni Yen, pag nakakita, it's like a physical. No, hindi siya blurry, hindi siya parang silhouette, hindi siya ganun. Nung tinanong ko siya, it's just like us, sabi niya, no, may physical na appearance. I remember, sabi sa akin one time ni Yen, Mami, may nakita ako eagle nakapatong sa balikat mo. In the spirit, one time. Tapos, bago umalis si Iday, wala na si Nanay Elsa. Habang nagwa-one-to-one kami ni Iday, nakita ko na may pumatong na eagle besides me. At alam ko daw na si Nanay Elsa yon, yung spirit niya. Dahil kasi, may presence si Nanay Elsa dito sa earth dahil nga may assignment siya. Sinabi lang nagpatotoo na yung mga kukunin ni Lord at in advance sa kingdom niya is magtatrabaho dito sa earth para palakasin yung fellowship na naiwan. So, ibig sabihin, hindi sila kinuha ng Lord para mahiwalay sa atin, kundi para magkaroon ng combination yung life natin spiritually at saka physically. Mas lalo tayong ma-attach in the spirit realm kapag merong mga loved ones tayo or may mga nakaalis na fellowship na nauna. So ito yung May laman. kaya nanay kinuha dahil nga may mga task siya na tatapusin dito sa earth ng mabilis. Sabi niya, Mami, nakita ko kasi kanina nag-i-intercede ako at the same time, hindi ko alam na inaatake ako ng witchcraft. Nalaman ko lang dahil sa pinakita ni Lord kay Ginny. So, humiga ako, masakit yung tiyan mo yun. Tapos, pagising ko, si nanay naman yung mahilo-hilo at masumama ang pakiramdam. Dahil si nanay naman ay pinasok ng lamig dahil naligo nang walang kain ang nanay. So, ito yung nakita niya. Una niyang nakita, sabi niya, Mami, nakita ko na yung eagle na in the spirit ay si Nanay Elsa, pumatong sa balikat mo. Yung eagle, pumatong sa balikat mo. Pagkatapos, yung beak niya, imagine niya yung eagle nakaganyan, then yung beak niya pababa sa belly mo, mabilis niyang kinuha yung mga worm na maliliit doon sa belly mo. Marami, Mami, isang ganun, Deliverance yun, Oo. Hindi ko alam yun na inaatake ako kanina ng W. Dahil yung talaga, yung kinukuhaan niya sa belly ko, yun din yung talagang masakit sa akin. Tapos sa kami, ang bilis niyang kinuha mga putik na mga worm. Mga worm. Kinain ng eagle. Nilabas na. That is Nanay Elsa, Mami, sabi ni Pangalawa kong nakita, sabi ni Yen, minsan yung eyes ng anak ko nagro-roaming around without my knowledge, nasa spirit realm na pala siya. Kaya kanina, she's playing around, pero hindi nga siya seryoso sa repentance, di mo makikita na sobrang nakapikit, nag-hallelujah, walang ganun. No? So, iba talaga si Lord gumalaw sa inmost being ng tao. Yung genuinity ng bata ko. Tapos, nakita niya, second scenario, nakita niya si Iday. Iday is, meron siyang mga flower crown na ipinatong sa amin. Tuwing magpapatong si Tita Iday ng flower crown sa head, yung physical appearance ng gown nagpapalit ng color. So, yung white, magiging iba yung color. So, tingnan ninyo to in the spirit. So, when you see flower crown, ibig sabihin, nire-release yun ng presence ng Lord sa inyo para magbago rin yung atmosphere ng presence ng gown ninyo. Sunod kong nakita sa Nanay Elsa, pinag-pray si Nanay, tapos nag-illuminate yung katawan ni Nanay, nagkaroon ng light.
So, nagtatrabaho si Nana Elsa at Tita Iday. Tapos, sunod kong nakita, si Jillian, pinapik ni Tita Iday sa balikat. Eto, tinan nyo, parang may protocol yung heaven. Pinapik daw ni Iday yung balikat ng anak niya. Parang hinihimas yan doon. Pero hindi daw siya pwedeng mag-hug. So there is something, di ba? Alam niyo yun, parang may protocol talaga pala ang heaven siguro. Hindi niya daw, gusto daw, nakikita niya na gustong yakapin ni Iday yung bata, pero hindi daw pwede. Pero Jodel, I remember nung right after death ni Iday, niyakap ka daw niya, kamo, nagpapasalamat siya. I remember Hindi pa siya that. nakakaakit eh. What's, di Hindi ba? pa siya nakakakit ng kuya eh. Kasi ngayon iba na Nandito pa eh. yung presence niya eh. May Iba yun. protocol talaga ang heaven eh. Hindi pa nakakaalis yung presence. Mag-iiba kasi yung body nila kapag nandun na sila. Yung bang eagle na si Nana represent ni Holy Spirit, kaya nalaman mo si Nana yun? Hindi, yung bata nagsasabi. Ah, Hindi, si hindi. ano, si ano? Iba si Holy Spirit, iba si Eagle. Si Eagle, si Nana. Kasi pag Hindi, tinignan ibig sabihin, nag-reveal sa'yo na si eagle, si nanay. Sino nagsabi sa inyo? Si Yin. Si Yan Yin. ang tinatanong niya. Hindi, nung una, may una akong vision na naka-encounter ko yung Eagle na yun. Besides me, kausap ko si Iday. Oh. At alam ko yung spirit na si Nanay Elsa yun. Alam mo in the spirit. Okay. So si Yin ngayon, Ano nakita discern niya niya? yung Eagle without Yin knowledge na alam ko Kung na sino minsan yun. may Eagle besides me at si Nanay Elsa yun. Yan, walang knowledge. So yung bata ngayon, nakita niya yung Eagle beside me. Alam niya Interpretation daw niya ng si Holy Nanay Elsa Spirit. yun. So nagtutugma kami in the spirit. So doon yung makikita na kahit hindi nag-uusap, malalaman ninyo kung kay Lord yung galaw eh. Kasi hindi kailangan na mag-usap eh. Makikita ninyo na parehas yung sinasabi ng statement ng tao, ng dalawang parties. Tapos, nakita ni Yen na, dito, nakita ni Yen na, sabi niya, Mami, pagkatapos noon, nakita ko si Nanay Elsa, pinipiranin niya si Daddy, nag-release siya ng strength at saka ng wisdom kay Daddy. Strength and wisdom, nirelease niya. Si Nanay kasi, tuwing pupunta dito sa Barbara, kapag naaabutan niya si Rodel, meron siyang heart na hindi niya iiwanan si Rodel nang hindi pinapanalangin. Hindi niya iiwanan. Kahit anong postura ni Rodel, kahit kagigising lang yan, wala siyang pake, basta ipapapray niya si Rodel. Isa kasi si Rodel sa ministry ni Nanay. Alam ni Nanay yun. So, dito, makikita natin na may hindi sila nakalutang. No, may tinatrabaho. Nagtatrabaho yung dalawa, nagtatandem yung dalawa. Si Iday at saka si Nanay. Nagtatrabaho. So once that you pray inside your house or anywhere, nag-worship ka, nag-pray, and nakita ninyo na may manifestation ni Nanay o kaya ni Iday, malalaman niyo yan in the spirit. Dahil dalawa sila, alam ko na, kasi si Nanay sinabi niya sa sa dream, pupunta siya sa bahay-bahay. So alam ko na every time mayroong gathering or may worship or may activity kayo na ginagawa sa bahay na involved si Lord sa intercession or ano pa man yan, sumasama sila. Nagtatrabaho sila. Bakit ko naintindihan na yung eagle si Nanay? Kapag binalikan ninyo yung book ng ate, di ba, yung book ni sino yun, Nance? Conquest ni Rick Joyner. Oo, ni Rick Joyner. Yung mga matured na eagle, na color brown is the prophets, mga prophets sila. No? So, ito nagta-transform sila. Kagaya ng revelation ko last week, without our knowledge, na yung mga nagpunta ng heaven, nakita yung throne ng God, di ba? Nakikita nila, may sabi nila, those are claiming na i-encounter nila yung heaven, makikita nila yung atmosphere ng heaven, and maraming stones daw doon sa throne room ng God, di ba? And without their knowledge, nung nireveal sa akin last week ng Lord, without our knowledge, and without the knowledge ng mga bumisita doon, it's not just like an ordinary stone na nandoon nakakabit sa throne ng God. Mga angels po. Nung nireveal na sa akin ng Lord. Mga angels sila. Hindi sila ordinary na
stones na nakadikit display the atmosphere ng throne room ng God. They are angels. Grabe yung mystery ng kingdom ng God kapag lumalim yung relasyon ng tao sa Diyos. Amen. Kasi, ito biblical ito. Sinabi niya na ilalabas niya yung secrets doon sa mga kanya lang. I will reveal my secrets, sabi niya, doon sa mga kanya lang. So, iba yung, hindi talaga nag-fail. Yung word ni Lord is really very totoo. Alam niyo yun, very true. So, pumunta ako doon this week. This week na to, pinatutukan sa akin ng Lord yung vision ko na hindi ko na naalala before pandemic. But before this, yung pinasa ko sa Warriors about cannibalism, Oh. human meat, okay? This is the sign na nag-uumpisa na yung taggutom internationally, all over the world. Mayroon na tayong global shortage. Kasi to eat human, ibig sabihin, may gutom. Balikan ninyo yung book ni Ezekiel, kung saan kumakain na sila ng tao, nagpapalitan na sila ng mga anak nila. Bakit? That time, mayroong matinding krisis ng gutom sa bayan ng Israel. At tiniis sila ng Diyos. Sinarado yung provision ng Diyos. Dahil doon, hinayaan sila ng Diyos na pati mga anak nila iluto nila para kainin. Ganon katindi. So, this is the season na meron na, ito na yung sign, na may matinding gutom na nangyayari. May global crisis na tayo sa gutom. Hindi lang ina-announce ng mga leaders para walang mag-panic. No? So, hindi ko tayo gustong hanapin. Pero, kung nakikita na natin, ibig sabihin, there's something na kailangan meron na tayong trabahuin or ipag-pray or i-prepare kapag may nakikita na tayong senaryo na hindi natin gustong makita. No? So, yung pagkain natin, araw-araw, importante na huwag kayong tumikim ng pagkain nang hindi nyo kino-cover ng matindi. And Yung sinasanctify ng blood, wag tamarin, no? declare that even poison will not harm us. Kasi yun ang nakalagay sa Matthew. Declare, not just cover the blood of the lamb, but declare that even poison will not harm us. Judel, kung ito rin, Judel, kung magiging taggutom, isa rin sa papasok dito, hindi lang yung human meat, kung hindi, mangyayari niyan, synthetic na yung kakainin natin. Kasi, di ba, yung mga karamihan ng karne, mga gulay na iba, sa laboratory na ginagawa eh. At hindi lang yon, baka nga pati parts pa ng mga hayop, I mean na hindi dapat kinakain, like daga, pusa, lahat ng pwedeng ihalo. Yung mga natural na sinasabi nila, kaniklaim nila na all natural is merong meron ng pangit talaga pakinggan pero meron na talagang kasamang mga ng bata at saka daga. Magkakasama na yung natural flavors. Okay? So, Natural hindi na. tayo pwede dito sa earth nang hindi natin kino-cover ng matindi yung mga sarili natin, yung mga kinakain natin, and declare talaga that even poison will not harm us. I-declare nyo yan araw-araw. Alam nyo kung bakit? Hindi tayo, na kahit sabihin nila na yung kinain natin may halong bata pa yan o ano, bakit hindi yan i-epekto sa atin? I tell you, pag bumunta kayo naman sa book of Elijah or book of Elisha, hindi ko maalala. Dumating yung time na may nahulog na patay doon sa malaking pot na pinaglulutuan nila. Na may patay. Doon sa pinaglulutuan nila. Patay na tao. Yes, yung tinitrain nilang mga tao, si Elijah, nagtitrain din siya ng mga company of prophets that time. And then may malaking pot ng soup kasi kakain sila. May nagluluto.
may nahulog doon na patay. Ibig sabihin, madami sila. So sabi, may nag-report kay Elijah na, kay Elisha, may patay doon sa loob ng soup. You know what? Hindi nagpanik si Elisha. Ano pa na natin kakainin yan? Kung tayo yun, ganon reaction natin. Matay tayo sa gutom, yan tayo kakain. Alam niyo kung yung ginawa ni Elisha? Ganito kasimple. Get some flour, sabi niya, sprinkle on it, and it is clean. Kinain nila yung soup na may patay. Okay? Nakasurvive sila. Flour lang. I-itsa mo yung flour doon, and it is clean. So parang nag-disperse yung yung body doon, nawala. That spirit, that presence of anointing. Teka, Didel, Alam mo- masingit kita yung scripture na sa mga gusto lang nila ibigay niya yung coming mystery. Para in scripture, Colossians 1:26 yun. The mystery which has been hidden from the age and from the generation, but now has been revealed to his saints. 1:26. Colossians. Ito Tuloy. lang, sa gusto niya. Okay? So, tingnan ninyong mabuti yung application ni Elisha. We need to learn from it. Na, sabi ko na, hindi tayo pwedeng masyadong parang, meticulosa sa panahon natin ngayon. Kasi marami talagang marumi. At darating ang time, hindi na natin mahihiga yung mga ulo natin sa masarap na unan natin na sobrang linis. Wala tayong bahay na titirahan pag pinipersecute na tayo ng buong mundo. So what we're going to do is adapt kung ano yung character ng mga na-train ng Lord kasi doble yung anointing sa atin. So kung si Elisha, yung flour nilagay niya doon para mawala yung kung ano man yung lason na nandun sa patay. Kasi kung yung may patay doon sa loob at kakainin yun, mamamatay din tayo, malalahasin tayo. Okay? So anong ginawa? Get some flour, sprinkle, and then it is clean. Anong ginawa? Ginamitan ni Elisha ng something at saka ng word. But this time, paano kung wala ng flour? Hindi wala na yung anointing. Laway na lang. So, ano gagawin natin? Use your laway na to declare things though they were not. Declare na. Ay, malinis yan. Kakain tayo in Jesus' name. Kaya alam nyo, no, kung natural tayong mga Kristiyano na ordinary, magpapanik na tayo sa mundo, nakakatakot na. Pero hindi. This is the time and season na masarap mabuhay kasi makikita natin ng mga dalawa nating mata kung gaano ka-powerful yung binigay ng Lord na word sa atin, word by word, mag-i-empower. Kada sitwasyon ng buhay natin, mag-i-empower. So ano pa? Madumi yung tubig. Anong ginawa ni Elisha? Dineclare niya na maging malinis yung tubig and until now, napapakinabangan daw yun ng bayan ng Israel. So we need to declare something that is not. Okay? We need to train our mouth not to shut, but to really mag-ingay. Mag-ingay ng kakadeclare. Hindi lang ito, pati sa tao. Gamitin natin yung declaration sa tao talaga. Kasi, ang World Health Organizations is sinasabi nila na tanggalin na, at kung sino yung nanood sa inyo, sinasabi nila na tanggalin na yung human rights for preparation sa vaccination, for preparation para sa world order. So, ano mangyayari sa atin? O, alam niyo na yon ha? Be alert kasi magiging masikip ang mundo natin sa mga susunod na season. Kasi nga, inire-ready ng World Health Organization na tanggalin yung human rights. Ibig sabihin, hindi na natin may paglalaban yung katuwiran natin na may karapatan ako na hindi magpa-vaccine. Pinatatanggal na yung human rights at inile-level na tayo na parang mga hayop. Okay? Nandun yun sa Warriors. Shinare ko yun. Yung sinasabi ng WO. Dahil ang gusto nilang mangyari is isang cure na lang sa isang mundo, isang sitwasyon na lang para sa lahat sa buong mundo yung gagawin. Isang vaccine o yung kung halimbawa yung vaccine na yan para sa wala nang pagpipilian, lahat na. O, All in one. Isang vaccine, all in one lahat. Pati yung gusto nilang mangyari
treatment sa tao, magiging all-in-one na lang pagdating sa medicines. Ano So, yan sa eh, pagkakaas- Judel, ginawa ng para kasing inapprove na yata ng FDA yung gene editing. Nga naman, paano hindi magiging solusyon? Kasi, pag na-edit yung gene mo by that vaccine, para kang babalik sa ano eh, yung healthy body eh. So, parang talagang ito, pinapalitan niya yung healing power ng Panginoon, yung natural na healing power. Parang they become gods themselves by doing that. But be vigilant because we're not just talking about the vaccine. We're talking about our health at saka yung mga rulers ng nations binibilinan na para pumasok sa World Health, sa itong World Health Organization is magiging parang ito yung magiging opening para magkaroon ng World Health Order. Judel, alam mo kung ba't napabilis yan? Paano? Kunyari, hinak daw yung WHO para makuha yung record ng lahat ng tao sa buong mundo. Nakuha na nila eh. Wala na silang poproblemahin. Pati surveillance, kaya na nila. Sa ganitong katinding sitwasyon, kaya kung alam niyo yun, sorry sa hindi marunong magdasal. Ito yung talagang totoo. Sorry sa nagdududa pa sa kapangyarihan ng Panginoon. Sorry talaga. Kaya ang makasurvive ngayon sa sitwasyon natin, yung kaya magutom ka dyan o hindi, tatayo ka dyan at maniniwala kang may tinapay ni bibigay ang Diyos. Judel, meron pumapasok na revelation sa akin. Wait lang. Sinabi rin ng Lord, humanda rin yung mga anak ko dahil kung ganyan katalamak, ang gagawin niya daw sa mga anak niya sa huling araw is talagang dadalhin niya ng literal sa Zion. Kasi walang ibang place to have a meeting, walang ibang place to... Kasi ang gagawin daw ni Lord, makikipagtulungan daw siya. Hindi pa siya bumababa, yung nandun pa siya sa Zion. Pero binomobilize niya na. So, kailangan daw sanayin ng mga anak ng Diyos na to go to Zion. Kasi literal, di ba noon ko pa sinasabi sa inyo na literally, parang sinabi rin ni Bruce Allen to na parang there's a portal in which there's a place of safety that you go there, that when you open that door, you go to that place. So, sabi ng Lord, there will be a time na pag nasanay kasi in the spirit, makikita nyo na lang, nagmimix na yung spirit tsaka yung physical dimension that you really literally go to that place at makikita mo yung lahat ng anak ng Diyos doon ginagather ng Lord to have meetings kung anong gagawin in these last days. So, kailangan talaga masanay. Kaya yung kawawa talaga yung hindi sanay. Yung hindi talaga, sorry talaga sa mga hindi rin nagsispeak in tongues. Kailangan talagang i-push yung sarili to really speak that. Kasi only those who are able to do that would be able to go to that realm. Pag hindi, yun ang key eh. Yung Ano na to eh, kumbaga, hindi na natin maaasahan yung kanya-kanyang plano natin sa buhay. yeah. Sa sitwasyon ngayon. Mm-hmm. What we all have is, Lord, anong instruction mo? Doon kami. Okay, Lord, alam niyo ba kung bakit magkakaroon ng chaos? Kasi lahat ng plano ng tao masisira sa darating na next year. Lahat talaga ng tao sa plano. Kaya anong mangyayari? What we're going to have in this planet Earth? Sabi na, baka may imminent World War III. Yung sitwasyon natin ngayon is nakadepende na lang sa Panginoon. Wala na sa tao, wala na sa plano natin, sa trabaho, sa ekonomiya, sa pera, sa labi. Wala na. Nandito na lang tayo sa one goal focus. Paano tayo makakasurvive ng kasama si Lord at paano pakikinabangan ng Lord yung katawan natin. Kasi ganito yun eh. Kung hindi tayo pakikinabangan dito ni Lord, talagang kukunin niya tayo. Pagkaya kay nanay, tapos na si nanay dito, tapos na si Iday. Minadali ni Lord si Iday. Kasi si Iday, pwede magbago isip mo eh. Pwede bumalik siya sa mundo. The only way para ma-survive ni Iday yung sitwasyon niya is humiling siya sa Diyos na, okay Lord, I'm willing to go there Lord. Hindi lang ako, kasi may talagang si Iday na hindi lang ako bumalik sa kasalanan ako. I am willing to die. Wala, hindi siya natatakot doon sa sitwasyon na yun. So, ginamit siya ng Lord. Ginagamit sila ngayon ng God. Kami ni ate, may goal kami eh. Gusto namin maranasan at makita yung power of age to come. Namin makaranas na makasalba ng mga tao. Gusto namin makaranas kung magpakain ng mga nagugutom.
Yun din yung vision eh. Gusto namin mapakinabangan ng Diyos yung katawan namin dito sa earth habang may trouble na nagaganap. Habang nandyan yung Antichrist. Hindi namin gustong magtago na parang bulate o parang daga. We want to be involved in what is God is doing. magiging trabaho natin sa kingdom ng God while we are in war. Kasi we are in war, no? Seryoso na yung pinapakita ng Diyos na damage sa earth, No. sa atin. No? Kaya nga alam nyo, one time nag-usap kami ni ate, sabi ko, kung magkakaroon ng pangalawang crisis ng health, siguro bibili tayo ng gas mask na. So habang nag-uusap kami doon sa gas mask, naalala ko yung sinabi ni Stephanie ba yun, ni David, na nung tinanggal ng Christian yung gas mask, meron siyang protective na bubble wrap na protection kay Lord na nagtanggal siya ng gas mask para i-save niya yung tao, lagyan niya ng gas mask, pero hindi siya na-trouble. Hindi siya nagkaroon ng penetration ng virus kasi meron siyang bubble in the spirit. Makikita nila Stephanie yun at saka nila David. Grabe yung klase ng power and authority na binigay ng Lord sa mga taong gustong magpagamit in these last days. Ito yung mga taong tipong klaseng wala silang pakialam kung ano yung kapan. Wala silang pakialam. They're willing to sacrifice everything. Ibangan lang yung buhay nila ng Diyos dito sa earth. And that's what matters to God. No? Hindi natin mapipresenta ngayon yung dami ng salapi natin o laki ng kung ano meron tayo. Bakit? Cannot save us. Yes. That's the reality. What we have now is yung relationship natin sa Lord, paano tayo sumusunod, yung instruction ng God, yung worship natin, yung pinipilit natin na kahit magkakasala tayo araw-araw, pinipilit natin makabalik sa presensya ng Panginoon. Amen. That's hindi ibig sabihin na sinisigaw natin na mga banal kami, hindi eh. Hindi lang tayo ganun eh. Hindi Judel. lang tayo mga banal eh. Kaya pinipilit natin makapasok doon sa entry point ng grace throne ng Lord. Amen. Judel. Penetrate Ate. Kasi ang ito rin yung goal natin, no? Kasi the sad part is hindi lahat ng churches gising sa ganitong pinag-uusapan natin. Hindi rin open sa ganitong pinag-uusapan natin. Yung iba sarado pa nga. So ang goal natin is yung magiging laman ng intercession din natin for this year bago magsarado yung taon. Na next year, makapenetrate si Lord para buong Pilipinas, lahat ng mga churches, they would receive the message what we are receiving. Kasi ayaw ng Lord na tayo lang nakaka-receive ng ganito. Because the church has to be prepared. Kaya maging dapat open ang IFP. Isa yan sa mga burden natin na ipag-pray yung IFP for the changes that will go to the churches. Because kapag hindi nakinig ang mga matataas doon sa mga ginagamit ng Lord doon sa mababa, which is including us, kapag hindi sila naging open sa mga revelation na nakukuha from the lower positions like us, they should be open with the revelations that the small intercessors like us na tanggapin nila. Kasi pag hindi nila tinanggap, they would not see the full picture. Kasi sabi sa Bible, hindi daw lahat nakikita. We just see in part. So it should be, so it should be parang gumalaw ka as one body. Hindi kompleto yung body dahil may kulang. Kulang ng kamay. May kulang eh. So, kailangan next year, Kung buo man yung body of Christ na sinasabi, the Lord wants the spiritual body yes. to manifest. Oh. Which is Him. Siya na. Yung magmamanifest ka. Inaantay niya yun na maging spirit to spirit na yung full picture ng body of Christ. Para may fullness ni Christ. And ito kasi yung pinaka-deception na sinasabi ng mga Christian ngayon na matatagal na ha. Hindi kasi ganong klaseng Diyos ang Lord. Hindi niya tayo matitiis. Hindi nagpaparusa ang Diyos. Dati lang yun sa Biblia. Hindi na mangyayari yung revelation. Dati lang yun sa Biblia. Tapos na yung Biblia, pinag-aaralan na lang natin. That is the crazy lies na ginagamit na deception ng enemy sa most churches at hindi lang most of the leaders. Kaya hindi sila nagiging prepared kung ano yung parating. Kagaya sa atin, nagkaroon ng pandemic, hindi tayo shock. Hindi tayo shock, di ba? Na-prepare yung heart natin. Okay, Lord, anong next move, Lord? Sige, nag-antay tayo sa Diyos.
may pagkain man tayo, wala. Nanatili tayong tahimik, nagdadasal, hindi tayo nagpapanik. Okay? What is, ang sabi, anak lang yung COVID. Matindi yung lalabas. Anak ng COVID. Playground lang yung ginawa ng COVID. So, matindi yung lalabas. Yung nakita ko, Jodel, yung nakita ko na susunod, hindi ko alam kung ano yung pagkakasunod-sunod nito, no? Kung may mas mauuna pa dito. Pero, isa sa mga nakita ko, nung during pandemic, na binigay sa akin ng vision ng Lord, yung after ng pandemic daw na to, parang, hindi ko alam kung ito yung susunod na kagad or meron pang iba. Pero isa sa mga nakita kong deadly na mangyayari is nakita ko maraming namamatay na lang sa kalsada. Tapos yung virus is parang katulad ng sinabi ni Sado, yung parang may naagnas sa katawan. Tapos yung parang nabubulok. Tapos yung to the point na walang gusto talaga ng physical dahil pag dumikit ka, malanghap mo lang yung hangin. Yung sabihin yung sugat niya o kung ano man yung sa katawan niya, malanghap mo lang. Mahahawa ka na. Tapos marami nang namatay sa street, nahihirapan silang kunin yung patay dahil mismong yung kukuha. Kahit naka full siya, gear siya, parang napaka delikado. Yun yung nakita ko na Nancy, nung pandemic ba, naka-PPE ka ba? Oo. Sila lang kuya, hindi kasya sa akin. Kaya sabi ko, Lord, armor mo na lang yung cover ko. Kasi hindi ko kasya eh. Maliit ako eh. Malalaki sila eh. So, hindi ko kaya. Paano yan? Nakamask ka lang. May faith lang talaga ako. May mask lang. Okay. May faith lang. So, grabe, no? Nakita niyo si Nancy, Pero yung protection ng Lord, yung gear mo, Amen. yun yung Amen. protection mo. So, na-train na si Nancy agad na, ito nga alam mo ba, pagkatapos namin pumunta kay Nanay Elsa, nabahingan pa ako, Pagkatapos, sabi nung nurse, kung positive man yung tita mo, huwag kang matakot, naligo ka lang. So, ako naman, yung mindset ko, System na lang. okay Lord, pag naligo ako, wala na to. Walang makapasok sa bahay ko, walang magmamanifest sa akin. Hindi talagang yung declaration ko, tsaka yung mindset ko na, kahit na parang may naramdaman ako, parang, minsan parang, Laban lang. Lang mo lang. Tapos, tatakutin ka ng sarili mong utak na, yan na, umaatake na. Hindi, alam mo, pinalakas ko yung loob ko, tapos, kumuha ako ng, hindi, magluluya ako, magmamalunggay ako. Saba. Ginawa ko para sa lumaban. Oh. Laban talaga. So, this Sa time labat kasi, pala, you know, sabat tuloy. Jodel, what we have, wait lang, naalala ko tuloy. Kasi nung time din na parang, yung blessing in disguise kasi na ang kuya mo, magpapaschedule siya ng vaccine. Tapos, ako, walang alam ang kuya mo noon na hirap na talaga ako huminga. Tapos, parang 3 days lang after nang umuwi namin galing C5, naramdaman ko na siya, dumura na ako ng dugo. Tapos sakto naman, ano no? nauna ka magka-virus. Oo, ako. Tapos, Malala mo, 3 days nga lang after ng pagka-uwi namin 3 days lang. Praning na ako Tapos ngayon, pero wala akong ubo. It's just that masakit lang yung lalamunan ko. Malagnat ka. Tapos may lagnat. Tapos, yun lang, dumudura ako ng dugo. Tapos yung kuya mo, hindi siya pinayagang magpa-vaccine kasi nilalagnat. Nakitaan ako ng ano. So Hindi ganito. Nung namatay si nanay, naghahanap ako ng swab. Wala makapagsagot sa akin. Pumunta ako ng clinic. Doon po sir, desperado talaga. Gusto namin magpa-swab kasi kasi hindi ako mapayag dahil may lagnat ako Kaya nga. Kailangan natin make sure. Wala, dahil ko Tapos, nagpa-vaccine na lang ako. kung hindi siya Hindi ako pumila. hindi siya pumila,
Ginawa niya, umuwi siya, sinama niya na rin ako para magpaswab. Na-detect ako may lagnat. Oo. Na-temperature And then, check ako. mabilisan lang lahat. Tapos, sir, Yan, sandali, May- para mabilis na. Alam mo Mabilisan lang lahat na nung dinala na kami sa elementary school Swab. for tapos na yung swabbing na yan, nilalampasan ko na for isolation na is doon, parang pang ano lang pala yon, yung ano ba yung tawag doon, asymptomatic. symptomatic. Pero ako, pero alam mo yung sinasabi mo dyan na lumalaban. Lumalaban ako eh. Alam ko sa sarili ko na talagang yung bawat hakbang ko, hindi na talaga ako makahinga. Pero lumalaban ako. Yung sinasabi ko na hindi ko pa to oras. Pero at the same time, Matagal na yung Sabi mo, Oo. nusundo ka na ng hindi, mga anghel. Eh. pero nararamdaman ko nga yun. Pero nilalabanan ko. Sabi mo, Kaya nga sinasabi ko nga na nararamdaman ko. umiiling ako nun eh. Nararamdaman ko nga na sinasabi ko. Kaya nga sinasabi ko nararamdaman ko yun. Pero in myself, lumalaban ako. Hindi ko siya tinatanggap. Sinasabi Kasi, ko, Didel, Sa- yung daing na nanay, yung matinding daing na ubo ni nanay, nasa ni Risa. Kaya, yan, patapusin mo na ako. Okay? yung na mature the Yan, parang, pneumonia nakuha mo kay nanay. Sige, ikaw na lang. So, yung point ko dito, yung paglaban, hindi ko tinututukan yung ano eh. Kasi, pag alam mo sa sarili mo na hindi ka patapos, sabi ko sa sarili, doon tayo sa laban. oo, although parang testing din sa akin yun eh. Kasi sabi ng Lord, di ba, ang last na kaaway natin is death, di ba? Death, where is your sting? So, sabi ko sa sarili ko, praise be to God that I have that foreknowledge na binigyan ako ng napakaraming vision about my life. Na alam ko sa sarili ko na hindi pa yun yung parang pinaka oras ko. So, ang nangyari niyan ay yung paglaban ko na pananampalataya na hindi ko pa oras, yung ultimo yung paglakad ko ng paa, as in talagang dinadasal ko siya kasi hindi na ako makalakad talaga ng tuwid. Tapos sinakay na ako sa wheelchair. And then sabi nung nataon na blessing in disguise talaga na yung nandun sa naka taong posisyon dun sa school ay nakilala si Kuya Ian nyo. Tapos, nahihirapan na ba si ate huminga? Tapos, kakilala ng half-sister niya yung taong naka-position doon. Tapos sabi, kaso lang puno yung isolation na kung saan merong oxygen. And then, tumawag uli siya. Meron sakto talaga na isang tao na lumabas. Kasi puno na siya eh. Merong umalis. Ibig sabihin, may naging bakanting isang room. Sa mga, Tapos, mga severe. ura-urada, dinala na ako kagad ng kanilang sasakyan. Tapos naka-wheelchair ako. Talagang yung hawak ko sa babae kasi nakakapit na ako sa kanya. Alam ko mamamatay na ako nun. Hindi na ako aabot dun sa isolation. Status mo nun, moderate to severe. Yan, hindi mo na kailangan. I mean, Yun ang hindi, detail. Alam, sinabi hindi sa ako akin. hindi ako nagdi-detail. Sinabi sa akin, wala kang kamalay-malay. I am focusing on my fight. Okay? I'm not focusing on that. I'm focusing on how I fight. Kasi kung hindi ko talaga nilaban yon, yung bawat hakbang ko, hindi na talaga ako aabot doon. Kasi wala na yung hininga ko halos eh. Yung, alam mo yun, yung mabigat na yung dibdib ko, parang feeling ko wala na akong oxygen. Pero, lumaban yung physical ko, at the same time yung utak ko, at the same time yung spirito ko. Kasi nga, kung di rin ginawa ni Jodel yun, hindi ko rin ginawa. Kasi, kung wala ka talagang revelation sa sarili mo na alam mong hindi ko pa oras yun, hindi ako magiging ganon. Kasi sa totoo lang, yung ibang tao, magpapanik na talaga eh, tatanggapin na lang. Okay, this is my last. Tatanggapin Yung kamatayan, this is my last. Parang, I would just, di ba? Yung parang pipikit na lang, di ba? Hindi ako ganon eh. Nung oras na yun, hindi ako ganon. Alam kong wala na akong halos hininga, pero hindi ako pipikit. Sabi ko, bawat hakbang ko. Sinanay kasi kahit na alam niyang nagpapapray pa rin. Maya-maya yan, nagchat-chat sa akin hanggang kaya niya. Oo. More prayer pa. Lumalaban siya. Hindi. Kahit na alam Si niya, nanay? posibleng Text pa ba si nanay? Nagchat siya. Ako, Nagchat ba siya? tapos, nung ako na ni Ronnie. 3 hours bago siya mamatay, nag-warfare pa yun. Binabayin niya yung spirit of death. Katabi ko siya eh. Naglumalaban siya. So, nahawa ako sa spirito ni nanay din na ganun lumaban. Hanggang sa huli, lumalaban. Sabi ko, hindi ako papayag. Pero naririnig ko na talaga na
Alam ko na yung presence ng angel, nakikita ko na sila na nasa-sense ko na sila in the spirit na alam kong nakahanda na sila. Pero hindi ako nga pumapayag. Kasi nga alam ko nga yung revelation sa akin. Ito yung inheritance natin eh. As a saint. We have this kind of hanggat may fighting spirit ka, when you know the truth, when you know the revelation, kaya nga pag wala kang ilaw, wala kang revelation, tatanggapin mo na lang yung kamatayan. Kasi alam kong hindi ko pa oras. Alam mo, may- Wala akong vision na mamamatay ako. Ang kagandaan kay Jezidel, Sitwasyon mo. Yan, masaya sa yan, yan, tanggap ang Panginoon. yan, pinofocus muna natin Kaya dito sa nagkaroon ka pag... ng depression. Yan. Sige, tuloy mo. Si Jujel, dapat, di ba? Sige, ikaw na, Judel. Ikaw na lang. Tapos na ako. Battle talaga, no? Magte-testimony talaga. Battle din. Anyway. Yung sitwasyon natin, kahit na I want to glorify the Lord to in how I fight. Yun lang naman ang simple dito sa testimony ko. you will need to fight in order to live. Kasi, sabi nga, it's the very best time para mabuhay tayo ngayon, sabi ni Bruce Allen at saka nila David, para pakinabangan ng Lord. No? So, kung tatanggapin mo yung sitwasyon mo na lang na pangit, hindi ka lalaban sa panalangin, hindi ka magiging positibo, basta ka na lang i-embrace sa ganon, sorry ka. Pero what we have is to really fight. Hindi pwede yung, ito na naman naulit na naman no. Kahit ilang beses naulit, you need to fight. Ibig sabihin, kahit anong ulit kang madapa, you need to stand up, fight ulit. Kahit, Judel, kahit hanggang ngayon, naka-fight pa rin. Sa totoo lang, ang pinaninindigan ko, Fight po tayo. hindi na bumalik yung pamamanas ko. Kasi talagang pinanindigan ko yan. Kasi mas malaki talaga dati. I mean, wala na. Ay, naniniwala ako na wala na akong manas. Yun lang yung dideklara ko. Kumbaga, wala na akong ifo-focus ngayon, kundi yung kagalingan na lang, yung kakayanan ng Diyos. Wala na akong ifo-focus. Kung kahit ano pa nakikita kong manifestation, kahit ano pa nakikita kong sakit, karamdaman, wala na akong ifo-focus, kundi yung kagalingan at saka yung paglaban. Kasi andyan yung, hanggat buhay tayo, available yung blood ni Jesus to heal us. Hanggat buhay tayo. Kasi nandun tayo sa alam nyo ba, nandito tayo sa proseso ng Panginoon kung saan nire-ready ni Lord tayo sa yung pinakamalaking trabaho nga sabi namin sa inyo. Para ma-ready tayo sa malaking trabaho, nandito tayo sa little things na nagaganap sa buhay natin araw-araw to prepare us. Why? Look at Joseph. Paano siya prepare ng Lord? Train siya sa pang-araw-araw niyang buhay bago siya ginawang leader. Yung pang-araw-araw muna na battle ni Joseph, doon muna, battle sa pamilya, battle sa bahay, battle sa trabaho niya, kahit makakulong siya, nagtatrabaho siya bago siya maging leader, may battle. Training siya ng Lord sa maliliit na gulo sa pamilya niya, sa posisyon niya, sa sitwasyon niya, doon siya training ng Lord. Look at David. Diba? We have yung kind ng battle natin araw-araw. Maliliit lang yan, pero pag hinayaan nyo yan, hindi nyo nilalaban, hindi nyo binibigay sa Lord. Hindi kayo matitrain. Kasi ang training dito is maya-maya magdasal sa Panginoon in order na mapalapit ka pa sa Diyos at maintindihan mo yung lalim ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Pwede na kasing okay, may problema sa ganito. Okay lang yan, makakaraos din. Okay yun. But you need to pray and ask God. Oh, Lord, anong wisdom dito? Lord, anong tinuturo mo dito? Lord, anong pinapaintindi mo sa akin dito? Sabi ko nga sa inyo, naintindihan ko at natuto ako na kapag may darkest moment, hanapin mo yung glory ng Lord kung saan siya nagtatrabaho doon. Yung beauty Yan ng... ang palagyan ko ngayon ate. Ayan, di ba, Nancy? Pag may mga problems ng ganyan na yung tanong. Pag may problems, hanapin yung beauty ng problem. Oh Lord, saan ka? Lord, nasaan ka dito? O kaya anong tinuturo mo, Lord? Anong tinuturo mo sa pangyayaring to? O may sinabi sa akin yung asawa ko, Lord, anong tinuturo mo sa kanya?
asan ka dito, Lord? Imposible hindi involved si Lord sa buhay nyo. Kaya God, Kahit anong shaking yan. inalawan niya, Lord, lahat ng bagay. To shake people, to shake yung loved ones nyo. But there is something dun sa shaking. Anong gusto ng God sa, doon sa shaking na yon? Anong gusto niyang maintindihan natin doon? No? Kasi baka mamaya, God is preparing for something bigger or God is doing some discipline sa loved ones. Dalawa. Kung hindi discipline yan, God is preparing for such bigger na ipapahawak sa inyo. Or dumadaan sa discipline yung tao kasi to make him humble. Iba-iba yung trabaho ng God. Kailangan naiintindihan natin yun. Or, Lord, ano ito? Naintindihan ko yan mabuti nung sunod-sunod yung darkness sa life ko. Ano ito, Lord? Naulit na ulit. Naulit-ulit? Ako napapagod Nagkaka-depress na, di-depress na Pero lumalaban. Kailangan natin lumaban. Kasi kapag, ayan na naman. Wag. Just fight. Huwag kayong mapagod lumaban. Kasi nandito tayo sa battlefield. The earth is our battlefield. So hanggat nabubuhay ka dito sa earth, obligado kang makipagdigma sa pang-araw-araw mong buhay. Whether it's good or not. Kasi kung good yan, hindi ka mag-i-stay dyan. For good na talagang nandyan ka for lifetime. The Lord will shake it. Or the Lord will, bukas wala ka na dyan sa sitwasyon mong maganda. Lipat ka na ulit sa pangit. Or sa pangit, something bigger na maganda. 'Di ba? So iba-iba yung sitwasyon na ibibigay ng Panginoon. O ngayon, hindi okay ang pamilya mo, bukas okay. O bukas mayroong ganitong sakuna, hindi mo masasabi. Kaya we need to really, maya-maya na lang, make it a habit, lifestyle. Talk to God. Lord, what do you want? Sabi nga ni ate, Lord, si ate naman daw, sabi niya, Lord, anong ginagawa mo ngayon? Lord, gusto ko maintindihan yung ganito. Si nanay, tinuturuan ko, Lord, kasi yun ang communication is a relationship. Kahit kanino naman Pwede ba yung mag-asawa hindi nag-uusap? Pwede ba yung magkapatid? Walang, di ba, pagka magkapatid hindi na nag-uusap, there's something wrong about them. Lalo na kung taon na. Di ba? O kung yung tatay at nanay hindi na nag-uusap, there's something wrong dun sa relationship. Communication is a relationship. So, ganun din sa God. Kung sabi mo, kilala ko yung Diyos, okay lang siya, okay lang ako. Pwede ba yon? Estranghero kayong dalawa. Di ba? Hindi mo maintindihan yung lalim ng God sa'yo at yung lalim na gusto ng God ipatrabaho sa buhay mo. Iba-iba yung shape ng God, yung shaping ng God sa atin. Pero isa lang ang goal natin. Mapakinabangan tayo ng Diyos. Kasi may mga loved ones tayong nangangailangan ng panalangin. May mga ibang tao pa na nag-aantay sa atin. Like me, may vision sa akin yung pastora na nakita ko ang dami mong seed. Thousands ito. Oh Lord, yung thousands na yun. Di ba? So hindi biro na mamamatay ako dito nang walang kalaban-laban sa earth. Kasi may mga souls na nag-aantay sa akin sa behind doors. That's why we fight. That's why we pray, we intercede. Kasi marami ang lost soul in these last days. Hindi lang gutom kasi ito, pati yung teachings mawawala. Bakit? Paano pa magtuturo online kung wala ng wifi? Paano pa magre-reach ng face-to-face kung wala ng masakyan? Kung hinuhabol na tayo para magturo, so magkakaroon talaga ng taggutom. Pagdating din sa teaching, hindi pwedeng dumepende sa wifi ang tao. Wala na yan. Ano pa online? O paano pa ang communication natin lahat? Doon na sa sayo, diretso na. Kay Lord. Diba? So, diretso tayo sa Lord. Kasi sinabi ni Nabil, actually ate hindi lang si Bruce pati si Nabil bago siya umalis. Meron akong nagip na teachings niya na sinabi niya talaga, yung remnant dito sa earth, hindi pa bumababa si Kristo. Nandito na yung Antichrist panahon na ng chaos. Yung remnants dito sa earth, kukunin ng Lord, merong meeting place talaga na doon nagkikita-kita. Or minsan, iaalaw ng Lord na yung remnants, nakakaakyat sa heaven, nakakabisit doon, para lang bigyan ng instruction. Tapos bababa dito sa earth para magtrabaho ulit. So meron, may malaki ang trabaho. Ang sarap kung titignan ninyo, ay Lord,
napaka-best experience yung hindi na natin ini-imagine magiging reality na in the future or in the next week, in the next day, next month, reality na yung mga pinag-uusapan natin. Oh. Meron lang Ganun ako yung konting papaliwanag Mabilis. lang, Judel. Sige, ate. Yung kung bakit nakapasok yung COVID sa atin. Kasi noon pa man, bago pa mangyari yon, ilang sunod-sunod ako, tuwing di ba sinabihan tayo na mag-communion, di ba? Yung sunod-sunod yung, kapag nag-worship kami bago mag-communion, yung pangitain ko na, nakikita ko lagi yung nakakapasok ng tubig. Noong una parang hanggang paa lang, tapos nakakapasok na sa bahay natin, hanggang sa nakita ko hanggang hanggang tumataas na, hanggang tuhod na, hanggang bewang na. Tapos nakikita mo talaga sa pagtawid may tubig. So hindi, parang hinayaan tayo ng Lord na maranasan yung ganong klase ng pagsubok. Kasi sa pagtawid mo, hindi ka pwedeng susuong sa rumaragas ang tubig. And that is the problems that we encounter. But the good part is, once you encounter that, you will become even stronger. Your body will be trained para mas masangga mo yung tubig at makatawid ka. Kasi kapag ang mga taong hindi sanay na hindi na-develop yung stamina nila sa pagtawid, mangyayari, madadala sila ng agos. So alam mo yan, yung gagawin mong pantukod, yung salita ng Diyos, yung sword mo, habang tinutukod mo doon sa lupang natatapakan mo, so kahit bumabaha, makakatawid ka. Kasi nakita ko rin, pati yung klase ng pagtawid, pati kung sino yung tutulong sa atin sa pagtawid, our loved ones. Our loved ones will help us to kaya sila ginagamit, kaya may mga, nakita kayo mga anik-anik sa kanila, may mga pasaway, may mga ganyan. Kasi, elemento sila kasama sila sa key ingredients para makatawid ka. Sila yung tutulong, yung mga weaknesses nila. Kung meron nagpapasaway sa loved ones, wala kayong training. Oo. Yung mga weaknesses nila, mangyayari, parang, yun yung proseso ng pagtawid natin. At tapos, dahil sa obedience natin sa pagtawid, makakatawid din sila. Sila pa ngayon bubuhat sa'yo Parang alam mo yon, para sa second half ng, di ba sabi ko nga sa inyo na ang natin is halos nakatawid na tayo, isang hakbang na lang. So, yung isang hakbang na yon, hindi na pwedeng i-delay ng Panginoon yan. Kaya, binubuhos niya na sa atin yung lahat ng kailangan natin malaman para talaga lubusan tayong ma-equip. The problem is, yung last minute na lang, wag tayo maging kagaya ng asawa ni Lot na lumingon pa. Yung para maging Nanghinayang ka sa mundo na sa mayayaman nilang iwanan. Oo. Huwag kang lumingon. Pag nililigtas ka na ng Panginoon, huwag ka nang lumingon sa bagay na pinag-alisan na sa iyo ng Diyos. So kung may mga taong inalis na sa iyo ng Panginoon, yung mga association mo sa mga taong hindi na, yung mga taong inalayo na sa iyo, yung mga masasamang impluwensya, mga kaibigan, even kamag-anak. Alam mo yon, huwag mo na balikan. Kasi inalis ka na doon ng Lord para mawala ka sa compromise. Kaya magpapatuloy tayo kaya dito tayo papasok sa persecution kasi talagang may iba na yung lifestyle mo. Ay, dati kasama ka namin sa karaoke Dati kasama ka namin sa ganito, sa happy-happy But ngayon hindi ka na namin makasama. So magkakaroon talaga tayo ng changes kasi habang tumatagal, how can you receive revelation kung wala kang oras sa Diyos? Nandun ka sa social media. Hindi social media magdadala sa'yo sa spiritual realm. Naintindihan nyo? We have to be bold here. Hindi yung Facebook, yung chat room, yung video call, or kung ano pa man yung ginagawa natin sa ating social life. Hindi yung mga kaibigan natin, kachika natin, ang magdadala sa atin sa presence ng God. The very thing that will bring us to the presence of God is how much we spend our thought life, our heart, and our communion with God. Yun ang magdadala sa atin. Kasi dito ko nakita na meron tayong i-risk na isasakripisyo kung gaano yung oras natin sa mundo. Kasi alam mo, hindi natin ma-achieve yung makakapunta tayo sa realm ng spirit na kung saan minimit tayo ng Panginoon in the last days. Hindi natin ma-achieve yun kung meron tayong hindi aalisin muna sa life din natin Ano ba yung mga lifestyle natin? Kaya ba nating iwanan na yung mga lifestyle na ayaw na ng Lord sa atin? For example, madali ka bang maayaw ng kaibigan? Madali ka bang, pero talagang, ako ngayon may mga sinasakripisyo ako may mga dahil di ba bumabalik sa normal, may mga nagme-message sa akin na gusto makapagkita. Pero sinabi talaga ng Lord sa akin nung tinanong ko siya. Kahit na seemingly good. There is a way that seems right to a man, but the end of it is destruction. Alam mo 'yon? Ayaw na ng Lord mag-associate ako doon Ayaw na Wala na ako magagawa doon kasi kung pupuntahan ko, compromise. Iniimbita.
Alam ko na yung Sino? Alam ko na yung, yan, tsaka na natin pag-usapan. Ibig sabihin, ang point ko dito, huwag ka na makichismis. I mean, yung point dito is, hindi na tayo pwede bumalik sa mga bagay na inalis na sa atin ng Panginoon. Kasi, we cannot be like Lot's wife. Inalis ka niya sa mundong yon para magkaroon ka ng chance to be saved. Kung hindi, magiging pillar of salt lang tayo. Kukunin na lang tayo ng Lord kung wala na tayong silbi. Di ba? Pakuha na lang. Ganun eh. Kasi naman, dami nag-uuwian ngayon. Marami. Kung kukunin na lang ng Okay. Lord, pag alam niyang wala na. Di ba? Hindi ka na pakikinabangan. Sige. Okay, ano na lang, 5 minutes. So, ang huli kong revelation na nakuha sa Lord, marami kasing, actually, yung whole picture ng vision, hindi ko na isa-isahin kasi pag-usapan namin po ni ate muna. Ito kasi yung pinakagitna nung mensahe ng revelation sa akin ng God. Yung binigyan ako ni Lord ng interest dito sa Ark of Covenant at saka dito sa Aaron staff. Pero wag muna yung Aaron staff kasi sa amin ni ate yung Aaron staff. What I'm going to discuss is yung Ark of the Covenant. Marami na ang nagkiklaim na nakita na nila yung Ark of the Covenant but still it's missing. Maraming scientists, grupo-grupo ng scientists ang dahil nahihiwagaan sila, nagkakarera silang mahanap ito. But hindi nila nakikita. And meron nagsabi na nakita na nila pero hindi nila ma-present. And kung maalala ninyo, napaka-powerful ng Ark of the Covenant na na-touch lang ng maling paghawak, namatay yung tao. Nung inangat naman yung lead, I think 20,000 or 2,000 people namatay. Inangat lang dahil may isa lang talagang pasaway na na-curious. Sinilip yung ark, bumubay yung liwanag, no? And then, may mga Ethiopian churches, puso pala yung parang duplicate ng Ark of Covenant. Pero wala talagang original. Hindi nila mahanap. Marami na silang pinuntahan na Ethiopian churches, bigo ang mga scientists. Nawala ang Ark of the Covenant nung panahon ni Nebuchadnezzar, the king of Babylon, nung sinakop niya yung bayan ng Israel. Sinira niya lahat ng nasa templo. Yung Ark of Covenant, walang bakas kung saan napunta. Simula nun, thousands of years na, hindi na nakita yung Ark of Covenant. Kaya ini-interested ko na mga scientists makita. Anong connection nito sa atin, Jodel? Yan itong naging connection yan sa atin. I asked God, Lord, bakit itong Ark of Covenant, pinapakita mo ng ganito sa akin? Hindi ako interesado talaga dito kasi napakalalim at saka sobrang banal ng Ark of Covenant para pag-usapan. It's just like the Holy Spirit itself. Okay? So, nung nireveal sa akin ng Lord, sabi niya, kapag lumutang, kapag umangat na yung Ark of Covenant, it's a sign. Isasama yan ng Antichrist sa papupo niya. Gagamitin nila. Maraming madideceive. Wala na kasing saysay kay Lord yung Ark of Covenant dito sa earth dahil wala na doon yung presence ng God. Nasa tao na. Amen. Nasa pamamanahan na niya. Nag-envelope na sa tao yung presence ng Ark of Covenant. Yun yung Sa bagong mga temple tao, handang magsakripisyo. Kaya nga we are a temple of the living God. So we need to design or sikapin natin na ma-preserve natin yung katawan natin for His presence. Baga, archaeological facts na lang yun kung nakita man, di ba? Yes. And dahil nga ikiklaim pa rin yan ng Antichrist nakasama na sila mismo ay Kristo. They will do signs and Dahil wonders. doon sa Ark of Covenant na yon,
Dadalhin nila yon. Sila mismo ang magdadala noon sa temple. Pinakita sa akin ng God yung mismong senaryo. Pinakita sa akin ng God yung mismong senaryo na dadalhin nila yon inside the Temple of Jerusalem. Kung saan po yung Antichrist. So maraming church, maraming Christians ang madideceive because of this. So we need to really, alam niyo yun, yung bantayan natin bawat senaryo ng nangyayari dito sa atin sa planet Earth. Kasi magkakaroon ng signs and symbol ang God na iba. Anong sabi ng Lord? Diba, mayroon mga pictures ng signs sa stars and moons, in the heavens. Yung language ng Lord yun, diba? Sa season. Pero language din ng Lord, yung season ng mga symbolic ng mga Israel. The rod, the staff, diba ate? Yung mga yung mga Ark of Covenant, may season din pala sila. So kapag nilabas yan, it's a season, paupo na si Antichrist. Claiming that he's a God. That he can do all things dito sa earth. Kaya magpe-perform na siya ng miraculous power, thunders, and kung ano-ano pa dyan. Maraming madideceive dahil dyan. So, yan yung last na scenario kasi yung stuff and buds is pag-uusapan namin ni ate kasi may papaalala ko sa kanya doon sa sitwasyon na yun. So, i-discuss ko pa sa kanya yun. So, yun muna. Para hindi na tayo mag-overtime kasi walang